Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa gabing ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalaminawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming puso. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus ay bukas palad na mahalin at alagaan ang aming kapwa. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ladies and gentlemen, welcome to 2025! At ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang mensahe mula kay Dr. Elvin C. Perlas, Public School District Supervisor. Mataas sa pagkilala at respeto sa mga opisyal ng pamahalaang bayan ng Gasan, sa panguna ng ating iginagalang at butihing Mayor, kagalang-galang Captain Rolando O. Tolentino, ang ating sangguniang bayan sa panguna ng ating Vice Mayor, at siyempre ang ating Tourism Officer, Miss Roxine Saliandres, mamamayan ng Gasan, mga panauhin, sa inyong lahat, magandang gabi. Excited ako na makarating dito sa gawain ito ngayong gabi. Bagamat hindi ako bago dito sa bayan ng Gasan, sapagkat apat na taon na po ako naninilbihan dito bilang taga-Masid Pampurok mula sa kagawaran ng edukasyon. Excited ako sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na matutunghayan ko ang isang pagtatanghal na katulad nito. Masaya rin ako sapagkat makikita nating muli at maalala ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bilang isang bansa sa Asia na mayroong pinakamaraming bilang ng Kristiyano o mga taong naniniwala kay Kristo, ang lalawigan ng Marinduque sa ngayon hindi lang bilang kilala sa katagang Heart of the Philippines o puso ng Pilipinas, ay kinikilala na rin tayo bilang Lenten Province sa buong Pilipinas. Dahil dito, nais ko pong bigyan natin ng malakas na palakpak ang pamahalaang bayan ng Gasan sapagkat hindi nawawala sa kanilang programa ang mahalagang gawaing katulad nito. Ang gawaing katulad nito ay pinapaalala lalo tigit sa mga kabataan na maaring hindi na alam kung ano ang ating paniniwala. Marami sa atin ang maaring saulado na ang ilan sa mga linya na maaring babanggitin mamaya ng mga artista. Pero sa mga kabataan, maaring hindi nila alam ang kahulugan noon. Bakit may mga moryon? Dapat bigyan natin ng linaw kung bakit merong mga ganyan na lumalabas sa tuwing Semana Santa. Bakit merong silong hinos
Bakit sinaksak ang tagiliran at bakit nakakita siya at lumiwanag ang kanyang mga mata? Yun po mga pinamahal kulang at lahat sa mga mensahe ng pagtatanghal na ito. Mabigyan ng diin at pagkayari nito ay may isabuhay kung ano talaga ang sinatawag nating pagninilay o pagbabalik tanaw sa pinagdaanan ng buhay ng ating Panginoon. Mahirap ang gagampanan ng mga artista dito sa entablado. Kaya't aking pong hiniling na kung kayo po ay magkaroon ng kagalakan sa inyong puso na sila ay naging magaling sa pagtatanghal, karapat-dapat lamang na sila ay bigyan sa tuwing sila po at tayo po ay nasisiyahan. Yun po ang ating tungkulin bilang manonood. Sa inyong lahat, ang aking salamat at sa bandang huli, nais ko pong welcome ang isa sa ating panauhin, ang aking kapatid nandito, sinama ko po si retired Lieutenant Police Colonel Rizalo Parlas at ang kanyang may bahay, retired Police Colonel Cecil Gipit Parlas, ang aking po sila, aking anak at ang aking bayaw at aking isang kapatid na principal ng Good Shepherd Diocesan School. Sa inyo lahat, maraming salamat, magandang gabi, mabuhay ang bayan ng Gasak. Ni Claudia na nagpapahiwatig na nakita niya ang pagiging inosente ni Jesus, ang kahinatnan ng maling paghatol sa kanya, ang bumagos sa kapalaran ng mga tauhan sa Biblia. At dito, iinog ang tema ng dulang, ugutan, sa mga aral mula sa pagmamahal, sa karangyaan at kapangyarihan, sa pagtatatwa, sa paghahabi ng kasinungalingan, sa paghilig sa katotohanan, at sa pagtanggap ng kapalaran. Ang panaginip ni Claudia ay paalala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga hindi inaasahang paraan at sa mga hindi inaakalang tao. Ngunit, kahit ang pinakatamang babala ay hindi naririnig ng pusong ganap, ang takot sa kanyang kapwa kaysa takot sa Diyos. Hindi naging sapat ang babalang ito upang pigilan ang nagbabadyang kapahamakan ng katawang lupa ni Jesus mula sa mga kawal Romano na bulag na sumunod sa mga hinabing paratang at sakdal mula sa mga punong saserdote. Ganun pa man, bahagi ito ng mas malaking plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Lumalakas na ang impluwensya ng anak ng kapintero. Dumarami na ang kanyang tagasunod dahil sa kanyang mga ginagawang himala. At nanggagamot siya kahit sa araw ng pamamahinga. Dumarami na ang kanyang mga tagasunod. Hindi nakikita, nakikilala ang taong sinasabi ninyo, dudulot ito ng pangamba sa akin. Dapat na mapigilan. Hindi, 'di ba? 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 'Di
maaari tayong magbayad at mag-udyok ng isa sa kanyang mga alagad upang siya ipagkanulo. Gawin ninyo ang narapat gawin. Lapatan ng kung ano-anong sakdal upang sa agarang niyang pagkadakip. Manindigan ka, Ama. Tulungan mo ako sa mga patibong na inumang nila sa akin. Walang imposible sa iyo, Ama. Alam kong kaya mong baguhin ang lahat ng bagay. Subalit, hayaan mong malagpasan ko ang lahat ng paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Judas, narito ang 30 pilak tulad ng ating napagkasunduan. Bumangon kayo, manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang ating katawan ay malakas, ngunit ang ating espiritu ay mahina. Hindi ba kayo makapagmatsyag kahit saglit man lamang? Manalangin kayo, palakasin ninyo ang inyong espiritu. Pagpati sa iyo, aking kamahalan. Judas, sa pamamagitan ba ng isang halik ay pinagkanulo mo ang anak ng tao? Takot! Huminahon ka! Tandaan mo! Ang taong nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Ngunit hindi niyo dinarahip. Sino ang pulubing ito na dinala niyo sa akin? Itinali pa ninyo? Nani mo'y pinagdala? Siya sa Jesus, ang manggugulong Nazareno. Ikaw ba, si Jesus? Ang Jesus lang na sinasabi nilang ikaw ay hari.
asa ng iyong kaharian? Anong uri ng kaharian ang iyong... Hindi man isa ka ng anak na hindi kahamak-hamak na kapatid. Hindi. Bakit hindi ka magsalita? May mga paratang sa'yo na ikaw daw ang nagdadala ng kagulo. Dinala ka rito upang sagutin ang mga paratang. Ano ang masasabi mo? Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Palagian akong nangangaral at nagtuturo sa mga templo na tulad ng kinalalagyan natin ngayon. Bakit hindi ninyo tanungin ang mga taong nakinig sa aking mga salita? Ganyan ka mag-aat! Sa nasa ka ba yan? Kung may nasabi akong mali, patunayan ninyo. Subalit kung mabuti ang aking mga sinabi, bakit ninyo ako ginaganito? Ngayon, makinig tayo sa mga taong ikaw ay nag-aasikra ng kaguluhan. Magaling! Pakinggan natin sila! Pinagaling niya ang mga may sakit sa pamamagitan ng marka. Sa tulong ng mga demonyo, nasaksihan ko mismo ito. Pinalaya niya ang mga demonyo sa tulong ng kapwa ng demonyo. Tinatawag niya ang sarili niya, hindi naman Diyos. Binansagan niya ang sarili bilang anak ng Diyos. Wawasakin daw niya ang templo at itatayo sa loob ng 3 araw. Siya tawang tinapay ng buhay. At kapag hindi natin kinain ang kanyang laman at ininom ang kanyang dugo, hindi raw natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Tumami kayo! Mayroon ka pa bang nais sabihin? Nais mo bang sagutin ang mga paratang sa iyo? Tinatanong kita ngayon, Jesus ng Nazaret, bakit hindi mo sa amin sabihin? Sa ngalan ng Diyos na buhay, ikaw nga ba ang Mesiyas, ang anak ng Diyos? Kayo na ang nagsabi. Kung kaya't mula ngayon, ay sinasabi ko sa inyo, magmula ngayon ay may kita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Ama, naglalakbay sa lapa ng langit. Isang kalapas-paralan sa Diyos! Napakinggan niyo siya! Hindi na kailangan pa ng mga saksi upang siya'y maging! Tama! Pasa na sarano! Pasa na sarano! Mula kay Haring Herodes ay ibinalik ng mga kawal si Jesus sa tribunal ni Gobernador Poncio Pilato. Dito magaganap ang pinakatampok sa buong panahon. Sapagkat ang kinalabasan nagpabago sa kasaysayan ng sanlibutan. Ano kakuluhan ito? Tungkol sa pananampalataya. Bakit ninyo ibinalik si Jesus ng Nazaret? Hindi ba't ipinadala ko na siya kay Herodes Antipas upang siya ang humatol sa kanya? Galagalang-galang na gobernador, ipinabalik ni Hari Herodes ang tao ito upang kayo humatol sa kanya. Dinala niyo ang nasasaktan sa sumbong na pinanggugulo at pinasasama niya ang inyong bayan. Ngunit nabigyan ko ng masusig pagsisiyasat ay wala akong masumpungan anumang kasalanan sa kanya. Gayon din marahil si Herodes Antipas, kung kaya't pinadala siya dito sa akin. Galit lamang kayo, sapagkat marami ng tao ang sumusunod at naniniwala sa kanya.
Dahil dito'y napapahiya ang inyong pamamaraan ng pananampalataya dito sa bahay ng Jerusalem. Meron po kami batas, Bato Gobernador. Ang ayon dito, tao hindi dapat mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Kawal. Dahil dito. Sampu karat mo na. Bakit hindi mo ako kausap? Bakit tayo mong magsalita? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? O parusahan ka? Wala kayong kapangyarihan sa akin. Kundi ang kapangyarihan ang ibinigay sa inyo mula sa langit. Kung kaya't masigit ang kasalanan ng mga taong nagdala sa akin. Isang malaking kamaliang napagbintangan siyang lumalapastangan sa inyong reliyon. Sapagkat alam ko ang sinasabi niya tungkol sa inyong pananampalataya. Ang Diyos ay isa. Ibigin mo siya ng buong mong puso, isip at kaluluwa. At ang iyong kapwa, tulad ng inyong mga sarili. Parang sinabi lang niya sa maikling pananalita, ang buong batas ng inyong pananampalataya. Yan ang buod ng inyong Torah. Ang palitikan ng inyong pananampalataya. Kung kaya ipapahagupit ko na lamang siya. Pagkatapos ay palalayain ko, hagupitin niyo ang tao yan. Ano ngayon ang masasabi niyo? Umiiling kayo at hindi sumasagot. Tandaan ang hindi ninyo pagsakayon. Kung gayon, sino sa inyo ang makapagbibigay liwanag sa usapin ng tao ito? Ako! Sino ka? Ako, isang buwel Pilipin. Ako ang makapagbibigay liwanag sa usapin ito. At ako rin ang magsisiwalat sa lahat ng paninilang na ginawa ng anak ng karpintero. Ang tao ito, na kilala sa tawag na Jesus ng Nazaret, ay isang tunay na maninilang sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Mahal na Gobernador Poncio Pilato, para sa ikatatahimik ng ating pamahalaan, marahil wala nang pinakamabuti kundi ang hatulan siya ng kamatayan! Ang taong ito ay mapatunayan kong isang ganap na sinungaling at walang katulad ng pagkukulat kayo. Wika niya, siya raw ay makapangyarihan. Igigiba niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw na hindi gagawin ng tao. Jesus, kung ikaw ay tunay ng anak ng Diyos, sa palagay ko, karapat dapat lamang na ikaw ay maging hari ng buong
sorpresa sa iyo. Ito ay isang maganda at matalas na koronang tinik. Koronang pinagpuyatan ko pa. Upang karapat-dapat sa iyong kabanal-banalang ulo! Tumayo na! Darap na hari mo. Kaya dapat lang na Ano ngayon? Ano ayos yung gawin ko sa taong ito? Bigtaw sa krus! Bigtaw sa krus! Bakit hindi kayong Lance? Wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Mahal na Gobernador, ang aming paniniwala ngayon na sa kinabukasan ay nakasalalay sa paglilitis nito. Kung palalayain ninyo ang taong ito, ipagpapatuloy niya ang pagtataksil sa bayan at sa aming banal na paniniwala. Sinabi ko naman ni Emperador Tiberius na igalang mo ang aming pananampalataya at kung sino mang magpapaggap na hari ay nagtataksil kay Cesar. At kung di nyo sa parurusahan, nangangahulugan lamang na hindi ka kapanalig ni Cesar at iyan ay isang pagkakanulo. Hindi ba mayroon tayong kaugalian ukol sa pagpapalaya ng bilanggo? Meron po, mahal na Gobernador. Kawal! Kunin si Babas! Palayanin si Barabas. Ilang taon na ang nakararaan nang ipagkaloob sa inyo ng pamahalaang Romano na sa tuwing sasapit ang araw ng Pasko ay papipiliin kayo ng isang bilanggong palalayain. Sa Pasko ito ay ibig kong 2 bilanggo lamang ang inyong pagpipilian. Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus ng Nazaret? O si Barabas na isang pusakal na magnanakaw? Si Barabas ay tao! Si Barabas! Barabas! Si Barabas! Barabas! Marunong kayong talaga. Nahikayat ninyo ang mga tao. Kayo pala itong marunong magsusol at magulto. Tandaan ninyo, kapag ang tao ay nagkagulo, kayo ang mga nagulto. Ngunit si Barabas ang may pinakamabigat na kasalanan sa lahat ng bilanggo. Sino ang nais ninyong palayain ko? Si Jesus ng Nazaret? O si Barabas na isang pusakal na magnanakaw at mamamatay tao? Si Barabas! Si Barabas! Sitigil kayo! Si Romo, pagmasdan ninyo si Jesus. Hanggang sa mga sandaling ito'y lubos ang akong paniniwalang wala siyang kasalanan. Jesus na Nazaret, bakit hindi ka magsalita? Bakit hindi ka magpaliwanag? Maliban sa sinasabi mong ang iyong kaharian ay hindi sa daigdig na ito, bakit hindi mo ipagtanggol ang iyong sarili? Ano ang katotohanan? Kayo! Jesus ng Nazaret, ibibigay ko na ang pinakahuli mong karapatan sa ilalim ng batas. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon upang ipagtanggol mo ang iyong sarili. Una, Jesus ng Nazaret, mayroon ka bang masasabi para may pagtanggol mo ang iyong sarili? Pangalawa,
Jesus ng Nazaret, mayroon ka bang masasabi tungkol sa usaping ito? Pangatlo, Jesus ng Nazaret, mayroon ka bang masasabi upang bigyang linaw ang usaping ito? Kung wala, huhugasan ko ang aking mga kamay hinggil sa usaping ito. Ang habol! Palayain si Barabas! Mabuhay ka, Dakila Gobernador! Mabuhay tayo! Ako, si Barabas, nasakdal bigat ng kasalanan ay malaya na. Malaya na ako! Halos hindi ako makapaniwala. Malaya na ako! Akala katapusan ko na. Malaya na ako! Malaya na ako! Makinig kayong lahat. Bilang gobernador ng Imperyong Romano, ay ginagalang ko ang inyong kapasyahan. Kunin niyo siya at ipako sa krus ayon sa inyong kagustuhan. Ito ang ilugay ninyo sa ulunan ng kanyang krus. Ingrid na ang ibig sabihin, Jesus ng Nazaret, hari ng mga Hudyo. Mga gobernador, diyan at hindi yan ang dapat niyong isinulat. Sa halip, ang dapat ninyong ilalagay ay nagpapanggap siyang hari ng mga Hudyo. Ang naisulat ko na. Hala, magsialisa kayo at gawin ninyo ang nais yung gawin sa kanya. Dali! Penas! Pulis si Sir Tote, ibinabalik ko ng 30 piyak. Walang kasalanan ng aking maestro. Wala. Penas! Tanos! Pulis si Sir Tote, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan.
Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nilalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung gamit natin dito. Ama, sa iyong mga kamay, iniakapilit ko ang aking kama. Jesus! Jesus! Huwag nangyari! Anong ito aking nararamdaman? Bakit ako nakakarapta ng pag-abang sa kanya? Ikaw nga ba ang buhay na anak ng Diyos? Ano nangyari? Bakit ako nakikita ng buwan? Ito'y sa himala! Nakakakita na ako! Ito'y sa himala! Nakakakita na ako! Ito'y sa himala! Ito'y sa himala! Tatlupong pilak. Tatlupong pirasong pilak. Ano itong aking nagawa? Ano itong aking nagawa? Dahil sa 30 pilak, ipinagkanulo ko ang aking maestro. Dahil sa 30 pirasong pilak, ipinagkanulo ko ang aking maestro. Wala akong kasisama!
Wala akong kasama! Nagtaksil ako sa iyo, Panginoon ko! Nagtaksil ako! Parusahan mo ako, Panginoon ko! Parusahan mo ako! Tugutin mo ang aking mga mata. Kunin mo ang aking puso. Ito ang kabayaran ng lahat ng aking pagtataksil! Panginoon ko! Panginoon ko! Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Hindi! 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 Hindi ka maaari! Hindi! Dahil sa nagsumpong pinang-sumpilang, ipinagkanulo ko ang aking maestro! Wala akong kasisama! Wala akong kasisama! Wala akong kasisama! Hindi! Dahil sa tatlong kong bilang, pinagkanulo ko ang aking maestro. Pinagkanulo! Hindi! Hindi! Kamatayan lang! Kamatayan lang! Kamatayan lang! Kamatayan lang! Kamatayan lang ang kabayaran ng lahat ng ito. Kamatayan! Panginoon, kamatayan lang. Kamatayan lang kabayaran ng lahat ng ito. Panginoon! Patawad! Patawad sa aking nagawang kasalanan! Patawad sa aking pagtataksil! Panginoon! Patawad! Ito lang ang tanging kabayaran sa lahat ng aking kataksilan. Patawad. Patawad. Oh. Oh, basta. Hey, Lord. Saan? Ah! Ano na naman ang kailangan ninyo? Inyong kamahalan, kayo po ay may pangako sa amin tungkol kay Jesus ng Nazaret. Hindi natupad ang iyong mga pangako.
Bakit? Hindi ba't pinako na sa krus si Jesus? Nagdusa at namatay? Hindi po yan. Ang inyo pong sinabi sa amin ay ganito. Si Jesus ay ibababa ng krus habang naghihingalo at ang mga buto sa kanyang hita ay babaliin hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos, ang bangkay niya ay dadalhin sa lambak ng hinom upang doon ay sunugin. Ang lahat ng ito hindi na isagawa. Bakit? Ako'y nag-utos na ito ay isagawa. Kung sakaling ang aking utos ay sinaway, ito ay gagagawa ni Kapitan Lungino. Kawal! Tawag si Lungino! Mahal na Gobernador, Poncio Pilato. Sinasabi rito ng mga eskribas at pariseyos na hindi mo raw pinali ang mga buto sa hita ni Jesus at hindi mo raw dinala ang kanyang bangkay sa lampak ng hinom upang sunugin. Bakit? Dahil busa nang ibaba sa krus ang Nazareno, ito'y wala ng hininga. At paano ka nakatitiyak? Batid ko! Sapagkat ako mismo tumulo sa sipat sa kanyang dibdib. Ayan. Nakita na ninyo? Hindi lamang pala pagbali ng buto sa hita, kundi higit pa. Ang isang taong babaliin ng mga buto ay maaaring mabuhay pa. Ngunit kung andyang kanyang dibdib ay tutulusin ang sibat upang ang puso'y mawasak. Aba, tiyak na mamamatay ito. Ano ba ang nanaisin ninyo? Inyong kamahalan. Marahil ay hindi naunawaan ang kahalagahan nito. Ang Nazarenong iyon ay nagwika nung ito'y nabubuhay pa. Tulad na nabititik sa aklat ng mga propeta. Siya raw ay mamamatay na hindi nababali ang mga buto sa hita at inilibing siya ng mahusay. Dahil sa ginawa ng Inquisitoryong si Lungino ay parang natupad ang hula ng mga propeta. Kasalanan ko ba kung ang mga nangyari nagkataon lamang? Isa pa, mahal na Gobernador. Binigyan daw po ninyo si Joseph ng Arimatea na kunin ang katawan ng Nazareno upang ito'y ilibing sa kanyang sariling libingan. Bakit ninyo ginawa ito? Si Jose ng Arimatea ay ginagalang nakasapi ng inyong sanitri. Hindi ko siya matanggihan, katulad ng kadalasang hindi ko rin kayo matanggihan. Si Joseph ng Arimatea ay lumapit sa inyo sa sarili niyang pagkatao, hindi bilang isang kasapi ng aming sanitri. At iyan pa magiging simula ng isang malaking iskandalo dito sa atin. Alam ninyo, mahal na Gobernador, maraming ulit na sinabi ng Nazarenong iyon sa pangangaral sa mga tao na kung siya'y mamamatay, siya raw ay mabubuhay na muli sa ikatlong araw. Ang aming pinangangabahan ay baka nakawin na mga kampo ng Nazareno ang kanyang katawan sa libingan ni Joseph at saka sabihin sa mga tao na buhay na muli si Jesus. Ito naman ay paniniwalaan ng mga tao pagkat ito'y nasa hula ng mga propeta. Kung ito'y mangyayari, ay baka magkaroon naman ng pag-aalsa ang mga tao. Kung gayon, patanuran natin ang libingan ng Nazareno araw at gabi. Magpapadala ko ng mga senturyong Romano doon. Kayo rin naman, magpadala kayo ng mga gwardyang Hudyo. Lungino, ikaw ang mamuno sa pagbabantay sa libingan ng Nazareno. Ano po ang inyong iutos, yun aking susundin. Sige, Lungino, bantayan mong mabuti ang libingan ng Nazarenong yan. Patay na siya, ginugulo pa ako!
kanyang kamahalan, Claudia Brugula, puting may bahay ng Gobernador Poncio Pilato. Claudia, aking asawa, kumusta ang bakasyon mo sa lungsod ng Cesarea? Patiin mo ako, Claudia. Ang pasagulerong si Jesus ng Nazaret ay wala na. Patay na! Tapos na ang sakit ng ating ulo. Nagkakamali ka. Ang sakit ng iyong ulo'y ngayon pala ako nagsisimula. Paano mo nasasabi yan? Noon pa man ay sinabi ko sa iyo, huwag kang makikialam sa anumang bagay tungkol sa taong ito. Natatandaan mo ba ang aking panaginip noon? Panaginip? Ano ang tungkol sa iyong panaginip? Sa aking panaginip ay nakita ko siya, si Jesus ng Nazaret, na pinahihirapan ng mga Hudyo. Walang awang pinagpasa ng krus tungo sa landas ng Kalbaryo. Walang awang hinagpit. At ang mga babae walang magawa sa iyong kalpitan ng mga kawal Romano. Sa aking panaginip ay nakita kong ipinako sa krus si Jesus. At walang awang sinibat sa dibdib. Hindi ito mawaglit sa aking isipan. At ang aking panaginip ay nagdulot ng agam-agam sa akin. Ngayon ay may propesiya na kung mamamatay man siya doon sa Golgotha, siya'y muling mabubuhay. Makailang beses niyang sinabi ang mga salitang iyan. Kaya Poncio, kapag nagkatotoo ito, ang lahat ng iyong kayamanan, lakas, kapangyarihan at karangyaan, at ng buong imperyong Romano ay mawawalan ng saysay. Kayo lahat! Alis! Iwan niyo kami mag-asawa! Patay! Alis! Para kang nasisiraan ng bait, Claudia. Hindi, Poncio. Ikaw ang nahihibang. Ang isip mo'y maiksik. Utak mo'y abo. Hinatulan mo si Jesus na mamatay sa krus. Iyan ay pagdurusahan mo. Hindi ako ang naghatol sa kanya. Ito ay kagagawa ng mga kapwa niya, Hudyo. Subalit, ikaw ang nagpatibay sa hatol. Maniwala ka sa akin. At taong yaon ay tunay na anak ng Diyos. Talagang napapaliw ka na, Claudia. Alam ba kung ano mangyayari sa akin kung sakali may makarinig sa'yo? Tiyak na ako'y padadala sa Roma upang parusahan din. May isang buwan na ngayon nang sabihin ko sa'yo ang tungkol sa anak nating si Pila. Ako'y humingi ng kapahintulutan mo upang dalhin siya kay Jesus pagkat siya'y may karamdaman. Subalit tumanggi ka. Hindi mo ako pinaniwalaan. Wala kang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, ang kaisa-isa nating anak ay pumanaw na sa daigdig na ito. Talagang hindi mo nauunawaan ng iyong mga sinasabi. Malupang-malupa si Pila noon. Ipinatawag ko na ang pinakamahusay na magagamot sa buong imperyo. Ngunit maging sila ay nagwika. Wala nang pag-asa si Pila. Mahal na mahal ko rin ang ating anak. Subalit, talagang wala nang pag-asa. Mayroong pag-asa! At yaoy na kay Jesus ng Nazaret. Paano mo nasasabi yan? Natatandaan mo ba ang babaeng anak ni Jairus? Si Jesus ang bumuhay sa batang iyon matapos na ito'y malagutan ng hininga. At si Lazaro ng Betania. Ilang araw na siyang patay, subalit sa tawag lamang ni Jesus, siya'y muling nabuhay. Kung nakinig lamang sana, ang kaisa-isa nating anak ay kapiling pa sana natin ngayon. Nagbibigay ng ligaya, pag-ibig at pag-asa. Maniwala ka, Poncio. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Iyan ang katotohanan. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Ang taong yun ay kausap ko kanina. Tinanong ko siya, ikaw ba ay isang hari?
Sumagot siya na siya raw ay hari. Ngunit hindi sa kalupaang ito, kundi sa kaharian ng kanyang ama sa langit. Siya raw ay bumaba sa lupa upang sumaksi sa katotohanan. At muli ko siyang tinanong, ano ang katotohanan? Ngunit hindi na niya ako pinansin. Kung kaya't tinawag ko ang kawal sa aking tabi at ipinabalik ko siya sa mga Hudyo. Claudia, sasabihin ko sa inyo, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit ang mga kababayan niya ay napakainit ng dugo sa kanya. Para sa daig pa niya ang mga asong bundok. Kaya wala akong magawa. Dahil duwag ka. Batid mo wala siyang kasalanan. Bakit mo siya hinutulan? Hindi malilinis sa paghugas ng kamay ang batik sa iyong budi, Pocho. Hindi, Pocho. Hindi! Mga lilibong hindi! Sinabi mo yan sapagkat ikaw ay isang babae. Tunay ngang ako'y isang babae. At ito'y aking ipinagmamalaki. Pagkat sa kahariang ito, higit na may katuwiran kaming mga babae kaysa sa inyo. Alam naming lahat na si Jesus ay tunay na tao at tunay din na Diyos. Kaya't sa buong Jerusalem ay wala ni isang babae humamak sa Kanya o maglahi man o hindi naniwala sa Kanya. Ang tanging ginawa namin mga babae manangis na laro. Maniwala ka. Kaming mga babae nakikinig sa aming puso, sa aming kaluluwa. Claudia, huminahon ka. Hindi katulad ninyong mga lalaki. Nabisig, lakas, at bibiglang mga pinahalagahan. Ano gusto mong gawin ko? Buhay siyang muli? Hindi na kailangan. Nakatitik sa banal na aklat ng mga propeta na siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Iyan ang nais kong ipabatid sa iyo. Tinatanong mo ako kung ano ang katotohanan? Ang katotohanan na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Mga kwanta! Maglabas ang alak at pagkain! Pati naman layaw! Nais kumaliw! Susunod, mahal na gobernador.
naman si Jesus! Ito yung sa'yo malakas! Nabuhay naman si Jesus! Ito yung sa'yo pala! Nasaan kayo lahat? Lumilitol na naman! Kabalbalan! Yan ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao? Na si Jesus ay nabuhay ng muli. Mga kawal! Sunduin si Longino at lahat ng tanod sa libingan ng Nazareno. Nais ko sila makausap. Madali! Senturyong tapat sa akin. Sabihin ninyo kung ano ang nangyari sa libingan ng Nazareno. Kamanghamanghang pangyayari? Magsalita ka! Ako'y nasilaw sa liwanag na parang ganda at ang kami muling makakita ang bato na nakita sa libingan ni Galaw. Ang Jesus! Nasaan ang bangkay ni Jesus? Jesus po'y wala na. Wala na po si Jesus sa libingan. Nawawala ang bangkay? Si Longino! Nasaan si Longino? Si Longino po'y tila ba'y nahihibang. Sinasabi niya sa lahat ng tao na si Jesus daw ay lumabas mula sa libingan. Ngayon, si Longino ay nasa gitna ng bayan. Sinasabi sa lahat ng tao na si Jesus daw ay nabuhay. Kailangang pigilin si Longino. Malaking gulo ang kanyang gagawin. Tawagin ang lahat ng kawal at pumunta kayo sa kabayanan. Sabihin na uhulihin ang lahat ng taong maniniwala sa sinasabi ni Longino. Hanapin si Longino. Nais ko siyang makausap. Madali! Nangyari na ang aming pinangangabahan. Nilasing at pinatulog ng mga kampo ng mga gwardyang iyong mga gwardya. At saka ninakaw ang katawan ng mabanggong Nazareno. At ngayon ay naroon ang magaling mong senturyong si Longino sa gitna ng Jerusalem. Buong kabaliwang isinisigaw na si Jesus daw ay nabuhay na naman muli. Dala marahil na matinding pagod. Kung kaya't hindi na nalaman ni Longino ang kanyang sinasabi at ginagawa. Baro! Halika rito. Batid kong matalik mong kaibigan si Longino. Ikaw ang makipag-usap sa kanya. Kumbinsin mong makipagkita siya sa akin. Suhulan mo siya ng salapi kung kinakailangan. Heto, Baro. Magmadali ka. Masusunod, mahal na gobernador. Walang katotohanan ang nasabi ni Caiphas sa iyo. Si Jesus ay tunay na nabuhay sapagkat siya ay tunay na anak ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Iyan ang katotohanan. Claudia,
sinabi ko sa iyo noon at sasabihin kong muli sa iyo ngayon. Hindi gawain ng isang babaeng makialam sa aking mga pagpapasya. Alam kong wala siyang kasalanan. Ngunit ang kanyang mga kababayan ay lubang napakainit ng dugo sa kanya. Kaya, nasa harap ko sila. Ang leader ng mga Hudyo. Sila ang naghatol sa kanya. Ang isang taong may matibay na paninindigan ay higit na makapangyarihan kaysa sa mabangis na mga pangkat ng mga taong may pusong hayop. Naging mahina ka. Hinatulan mo si Jesus ng kamatayan dahil natakot ka sa kapwa mo pusong hayop. Wala kang matibay na paninindigan. Ikaw ay susumpain ng daigdig sa habang panahon. Baro, anong lakad yung ni Quinto? Ikaw ang sadya namin dito, Longhino. Nais kang makausap ng ating gobernador. Nagsumbong ang mga Hudyo na di umano inikahit mo daw na maging magsik ang mga tao. At sinabi mo pa ang gobernador at ang pariseo ay naghatol ng kamatayan kay Jesus. At ang sabi mo pa na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ang tungkol kay Jesus na siya'y tunay na anak ng Diyos, ito to. Subalit ang pagtuturo sa mga tao pang magkimagsik ay walang katotohanan! Isa pa, sinuway mo raw ang utos ng ating gobernador. Umalis ka raw sa iyong pwesto at tinayaan ka ng mga kampunis sa kanyang bangkay. Sinungalingan ang mga bagay na yan! Ang aking sinasabi mga tao ay pawang katotohanan. Si Jesus ay nabuhay na muli. Aba, na nagniningning ang kanyang mga kasuotan. Ang mga mata niya ay maamo at nanunood sa aking kaisipan ng kanyang mga titig. Aba, Longhino, talagang nasisiraan ka na ng bait. Makinig ka, kaibigan. Marahil na ikaw ay pagod lamang. Heto, tanggapin mo ang salaping ipinadala ng ating gobernador. Gamitin mo ito. Tumungo ka sa isang pahingahan. Magliwaliw ka. Kalimutan mo ang kalokohang iyong pinagsasabi. Heto, tanggapin mo. Tamasahin mo ang ligaya ng buhay. Pero! Hindi ko matatanggap yan. Natagpuan ko na ang katotohanan at ito'y di kayang pilin ni salapi. Bumalik ka na sa ating gobernador. Sabihin mo tinatanggang ko ang kanyang handog. Ang nibigay sa akin ni Jesus ay higit pa sa kayamanan sa buong daigdig. Ito ay ang tunay na pananampalataya, pag-ibig, at katiwala sa puso. Pero! Aking kaibigan! Di na ako papatakutan! Kapuli sa Lino! Makawan! Kapuli sa Lino! Makawan! Kapuli sa Lino! Kapuli sa Lino, mga kawan! Makawan! Kapuli sa Lino! Kapuli sa Lino! Kapuli sa Lino! Harapin sa Lino! Habulin si Longino! Hanapin mo si Longino! Silpungin!
ang nagbigay ng bagong buhay. Siya ang nagpalambot sa aking puso na puno ng bawat pag-imagsik. Siya ang Mesiyas na tutubos sa makasalanan kong kalwa. Huwag kang tumakbo, Longhino. Wala kang dapat katakutan. Nakita mo ang katotohanan. Bakit mo ito tatalikuran? Bakit ka tatakbo? Gayong ikaw ang tama at sila ang mali. Claudia, wala ako nakitang nakilala at hinangaan na lubos. At minsay, inibig ng lihim. Bakit niya inibigla ka lumapit sa akin? Upang ako ba'y biyakin? Sa dinami-rami ng mga Romano sa buong imperyo, ay ikaw ang inirang na maging saksi ng katotohanan. Ako ay lumapit upang palakasin ang iyong loob sapagkat hindi ko nais makita na ang isang Romano na may dakilang pananagutan tulad ng sayo na maging mahina at duwag. Itaguyod mo ang mga Romano nagkaroon ng maiting na bahay dahil kay Pilato. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa halip na ikaw ay parang hayop na tinutugis, magpakatao ka. Harapin mo ang iyong mga taga-usig. Tumulad ka sa katapangan at pananalig sa Diyos ni Jesus. Hinarap niya ang kanyang mga kaaway ng walang pag-aatubili at pangamba. Tumulad ka kay Jesus nung harapin mo si Pilato. Salamat, Claudia. Magsasama sa iyo. Longhino, ikinahihiya kita! Hindi ko lubos maisip na sa kabila ng napakabuting pagtingin ko sa iyo ay magagawa mong magtaksil sa bayan ng Roma. Ngunit dahil sa pagbibigay ko sa aking asawa ay pakikinggan namin ang iyong panig. Sige! Magsalita ka! Ginagalang ng Gobernador Poncio Pilato. May isang taon na ngayon na nakaraan. Isang taong nagangalang Simeon ang gulo nito. Di umano'y isang Mesiyas ang ipinako natin sa krus. Habang siya'y nasa krus, isinisigaw niya na siya daw ay mabubuhay muli sa loob ng 3 araw. Nandun ako nang siya'y mamatay. Nandun din ako nang itapon siya sa mababaw na hukay. Naghintay ako ng 3 araw, subalit si Simeon ay di nabuhay. Ano ba ang kabulastugan ang pinagsasabi ng senturyong ito? Dakilang gobernador, ano pa ang iyong hinihintay? Hatulan mo na siya upang matapos na ang ating suliranin. Kung makikita ng mga tao ng isang kapitalang senturyon ang ipapapatay ng gobernador dahil sa pamaniniwala kay Jesus, Jack, matatakot na ang mga tao na sumunod sa Nazareno, huwag na propeta! Subalit si Jesus ng Nazaret ay kakaiba. Habang si Simeon ay nakapako sa krus, isinusumpay niya tayong lahat. Samantalang si Jesus ay nagpakita ng pag-ibig. Pinatawad niya tayong lahat sa kabila ng ginawa natin kalupitan sa Kanya. Kabalbalan lang na ako sa sabi mo, Longhino! Inaaksaya mo lang ang aming oras! Marahil dilingitin nyo ng aking isang matay halos bulag na. Kaya't di na ako pinapadala sa digmaan ng ating gobernador, kundi sa pagbabantay na lamang sa mga pinapako sa krus sa Golgota. Sasabihin ko sa inyong lahat na noong mga oras na yon, habang si Jesus ay nasa krus, ako'y punong-puno ng pagkamuhi sa Kanya. Gusto ko siyang makitang patay agad.
At ako ang lalagot sa kanyang hininga. Kaya't walang awa ko siyang sinipat sa dibdib. Tumaloy ang dugo at tubig na pumalasig sa nanlabog kong paningin. At bigla ako nakakita ng maliwanag. At ang una ko nakita ay ang mukha ni Jesus na puno ng dugo, subalit panatag na panatag. Sa mga mapuputla niyang mga labi, ay para kong naririnig na ako'y kanyang pinapatawad sa kapila ng ginawa kong kalupitan sa kanya. Malaking kalokohan! Di ka nakatigdiyak sa iyong mga pahayag. Nababaliw ka lalong hino. Kathang isip lamang ang iyong mga tinuran. Ipahintulot nyo, meron pa akong sasabihin. Ako'y nakakakita ng mabuti. Maaari na akong ipadala sa digmaan kung marapati ng ating gobernador. Subalit ipagdidiinan ko sa inyo na ako'y nakikita na dahil sa pagpapatawad na pinadama sa akin ni Jesus. Siya ang nagbukas sa aking mga mata. Ang nagpaliwanag sa aking puso. Mahal na gobernador, mga punong saserdote, maniwala kayo sa akin at kayo ay kagatimpala ng pinakadakilang biyaya sa buong daigdig. Ito ay ang biyaya ng pag-ibig. Longhino, nauunawaan mo ba na ang iyong mga sinasabi maaaring makasama sa'yo, sa akin, at sa buong imperyo? Batid ko, kamahalan, sapagkat pawang katotohanan ang aking pinipigkas. At kapag katotohanan ng aking sinasabi, ako'y walang pagkakamali. May mga sumbong sa amin na ikaw daw ay nag-uudyok sa mga tao lang magimagsik. At kami raw mga Pariseyos ay pawang mga hangal. Pagkat kami ay nagparusa kay Jesus. Kasi nungalingan ang mga bagay na yan. Ang aking sinasabi sa mga tao ay pawang katotohanan. Ano ang katotohanan? Na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At siya ay nabuhay na muli. Na ang kanyang hangarin sa daigdig nito ay ang pag-ibig na walang pagmamaliw. Na siya'y kalaban ng kasamaan, pangapi at pagkukunwari. Na siya'y para sa pagkukunawan na lahat. Pananalig sa katarungan at kapayapaan. Ang mga layunin bang iyan ay mapag-imagsik. Pero ginugulo mo ang mga tao dahil sa sinasabi mo tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. At sinasabi mo pang si Jesus ay hari. Hindi mo ba alam na si Herodes lamang ang hari dito sa Galilea? Subalit ang kaharian ni Jesus ay kaibakin sa inyo. Ang kaharian niya ay nasa langit. Ito'y walang simula at walang katapusan. Poncio, maraming pagkakamali na ang iyong nagawa dahil sa kakulangan mo sa pananalig sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa Diyos. Makinig ka kay Longhino. Ang lahat ng iyong pagkakamali ay maihihingi mo ng kapatawaran at ang buhay mo ay magkakaroon ng katuturan. Si Longhino ay nagkasala sa Imperyong Romano! Si Longhino ay isang taksil! Isang soil! Pugutan ang ulo! Pugutan ang ulo! Pugutan siya ng ulo! Gawing aral sa mga soil! Mahal na gobernador, kung may aral man akong may iwan sa lahat, naway ganito ang kanilang alalahanin, na hindi madali ang maging tagapagbansag sa katotohanan. Sa sino man magtatagoy dito, ay walang ningning at titing ay usigin ng takot sa katotohanan. Siya'y pagmamalupitan, hahamakin, apiin na tulad ni Jesus. Siya'y paparusahan ng kamatayan. Tama na ang paghapog mo, Longhino! Dakilang gobernador! Ano pa ang iyong hinihintay? Kami inip na! Poncio, alalahanin mo na ilang araw lamang nakakaraan ng hatulan mo si Jesus sa kamatayan. Ginawa mo ito sapagkat ikaw ay nagpaloko sa mga paring Hudyo at ikaw ay muling niloloko nila. At muli ka rin sinusubok ng Diyos kung ikaw ay muling paluloko sa kanila. Sila'y mga sakib, ganid, at walang iniisip kundi pawang kapakinabangan nila. Huwag mong ipagpaluit ang kalwalhatian mo sa makalupang pagkukunwari. Nagkamali ka kay Jesus. Huwag kang magkamaling muli kay Longhino. Minamahal kita, Claudio. Ayaw kitang nahap. Subalit may mga bagay na hindi kaya mo nawain ng isang babaeng katulad mo. Ang
katotohanan ay hindi kumikilala ng babae o lalaki, Poncho. At sa nakikita ko, hindi ka lalaki. Ikaw ay isang uod. Uod na gumagapang lamang sa utos ng kapwa mo uod. Mga kawal! Alisin sa harapan ko, babae ito! Dalitin sa ating gulong tayo magsiling! Makinig ka! Katotohanan! Makinig ka! Katotohanan! Makinig ka! Natulala si Longino! Masyadong kami na! Paro! Longhino, kapitan ng mga senturyon ng Imperyong Romano at pinuno ng mga kawal sa Kutang Antonia, ay nasasakdal sa pagtataksil sa iyong bayan at sa emperador. Dahil sa hindi mo pagsunod sa utos na nakakataas sa iyo, dahil sa pagsunod mo kay Jesus ng Nazaret, na isang huwad na propeta na nag-aadika ng pag-imagsik sa bayan, at dahil sa pagsuway mo sa mga batas ng Roma, maging sa utos ng mahal na gobernador ng Imperyong Romano, sa pamamagitan ng karapatang iginawad sa gobernador Poncio Pilato ni Emperador Tiberio, ikaw, Longhino, ay hinahatulan ng kamatayan! Longhino! Ikaw ba ay may nais pang sabihin? Naway patawarin kayo lahat sa inyong mga kasalanan. Lalong-lalo na sa inyong bulag na pagsamba sa kamunduan. Ako'y mamamatay. Subalit, ang katotohanan ay muli pang mabuhay. Bulag ang pagkabuhay ni Jesus matapos ang kanyang katawang lupa'y ating patayin. Si Jesus ang pinakadakilang katotohanan sa buong kalupaan at maging kaitaas-taasan man. Ako'y sumusunod sa iyo. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang liwanag ng sangkatauhan. Jesus, ako'y tanggapin mo. Yaring kikitling buhay ko. Ipagtanggol mong totoo. Yamang dahilan sa iyo ang pagkamatay kong ito. Matinding sakit ng ulo ang ibinigay sa atin ng Jesus na yun. Sa wakas ay natapos na rin ang kanyang panggugulo. Binabati kita, dakilang gobernador. Magiting ka! Magdiwang tayo!
sumainyo ang kapayapaan. Binigay na lahat ng kapangyarihan sa akin mula sa langit. Kung kaya't gawin ninyong malagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palagi niyong tandaan na ako'y sumasa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Nagsigala, Pilato, Sus Ivy Paguntalan, Claudia, Angel Joyce Evangelista, Kaypas, Edson Sapungan, Anas, Edward Josa M. Dinulan, Pariseo, Darrell Morales, Longhino, Gabriel Aguarino, Judas, Reynel Reyes, Bilibet, Randolph Mortel, Barabas, Friday Candelaria, Barong, Luis Ivan Madrigal, Quinto, Mactibet Candelaria, Saksi ng Pariseo, Richmond Bansalapos, Francis Balcan, Inang Maria, Shamel Lugmao, Veronica, Chala J. Similia, Marta, Desiree Luño, Juan, Don Di Silva, Simon, Duban Praire, Jesus, Enrique Laga. Mga mamayan, Alia May Riveros, Risa Peregrin, Ana Luisa Bautista, Shirley Ann Muton, Risa Mars Corcuera, Alexandra Labonera, Maria Karina Joy Sol, Jilin Ilaw, Maylene Francisco, mga mamamayan, Jumar Reyes Turillo, Ivan Joseph Salvacion, Rudmar Salvacion, Jerome Solito, Raymond Reyes, Kane Errol Madarang, John Eric Matining, Gerald Jake Orlando, Vincent Sadiwa, Lester Manlises, mga mananayaw Bughaw Dance Troupe, Ann Camille Idia, Jassy Tormon, Diana Paixo, Precious Hormelso, Leona Lynn Bangka, Princess Amor Macdon, Kaisi Ann Sagimo, Kathleen Ibia, Iris Mugol, Cyrus Jean Martinez, Andrea Estrella. Mga Moryon, Roylan Gabor, Romar Begonia, Bob Harvey Sapunggan, Mark Paul Evangelista, Ken Sanchez, Daron Lagar, Phil Jerome Mascareñas, Ralph Agustin, Charles Ricamara, Vincent Brian Sadiwa, Ditso, Joshua Sahol, Team Gandahan Hair Makeup by Scarlett Gonzalo, Claudius Revilla, Production Staff, Jed Sales, Bon Kudiamat, Hover Solito, Jose F. Moreno, Engineer Ryan De La Vega, Ariel Pelagio, Karel Mortel, Annalisa Harabe, Yuri Cabundok, Gilin Ilaw, John Paul Halimbawa, Marlon Salcedo and Company, Wilfredo Rapon, MDRMO, Volunteers, Catering Service, Green Grip Restaurant, in charge of production, Roxanne S. Reyes. Producer, Municipal Official and Employees, Tourism, Engineering, MPDO, MDRM, PNP, Philippine National Police, SB members, Executive Producer, Honorable Captain Rolando O. Tolentino. Directed by Randy M. Sales.
and voice actor by John Michael Alvarez. Municipality of Gasan would like to present this plaque of appreciation to Mr. Randy Sales in recognition for his invaluable contribution as director in this year's Pugutan stage play, held on April 19, 2025 at Gasan People's Park. Given this 19th day of April 2025 at Gasan Marinduque, during the celebration of Morionan sa Gasan 2025, signed Captain Rolando Olivar Tolentino, Municipal Mayor. Salamat po sa inyong panonood. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Gandang Gasan.